beautiful business-minded people. Anak, ito ba ang dialogue natin? Nagpo-post naman ako araw-araw, pero bakit walang bumibili sa akin online, Mami En? Yan, no? May mga nagsasabi ng ganyan. Meron namang nagsasabi na, Mami En, may page naman ako. Meron naman ako mga followers, pero parang deadma lang sila sa akin. Or, nagrereklamo, no? Nagrereklamo yung iba kong mga anak at sabi na try ko na lahat, Mami En, reels, stories, graphics, pero ang liit pa rin ng kita ko online. Now, how many times have we said these exact words or heard them from a fellow business owner? Diba? Sobrang sipag natin. We work so hard. Nagpo-post tayo. We show up. Pero yung mga results hindi pa rin dumarating. So, what if I tell you now that the problem is not how much you are posting, but what is missing behind it? Yan, gusto ko rin yang matutunan, no? So, let's discover it together today, no? Let's discover why your business is not growing online and what to do about it. Meron tayong napakagaling, very, very special guest who built her own VA agency from scratch. And now, she is leading a thriving community of women in business. Bilib na bilib ako sa kanya kasi napakabata pang itong lady na to, no? And she has accomplished so much. So, I want you to stay with us, anak, no? Until the end. Dahil meron tayong something na very special for you today that you will not want to miss. No, pag umalis kayo ng maaga, sayang naman, di ba? So for the first timers, baka hindi nyo pa ako kilala, I'll just give a short intro. I'm Mami Negosyo or Mami En. And I've been a business owner for more than 40 years na po. Hindi pa kayo tao. Ako yung nagne-negosyo na. No? I've been a Chowking franchisee for 18 years, STI college licensee for 28 years, plus other businesses. Now, dahil nga retired na ako, I'm a mentor helping entrepreneurs grow easier and faster. Yan ang dream ko, yan ang mission ko para sa inyo. At dahil doon, marami po akong videos. 3 po at least na videos ang inilalabas ko everyday. Ginagawa ko po to araw-araw para sa inyo and these are all free. No? And every Tuesday, marami po tayong mga educational topics na makakatulong sa inyong negosyo. Kaya to keep updated, please sign up dito sa maminegosyo.com. No, go to our website, maminegosyo.com. The link is in the chat and it's also pinned in the comments. Yan. No, para at least alam nyo, mababalitaan nyo kung ano yung mga topics na pag-uusapan natin para hindi nyo makalimutan. So, I'm super excited sa guest natin today. So, ang ating guest ay isang napakabatang nakilala ko earlier this year dahil I was invited to be a speaker sa kanyang community, no, which is the community called Filipina Women in Business. It's a very exclusive community kaya it's such a blessing, such an honor for me to have been invited. I hope, no, yung mga kababaihan na nanonood, you can join this community. I promise you that these are quality people that you will be meeting, you will be networking with them and magtutulungan kayo sa kanilang community kasi yun, ibang kultura dun talagang nagtutulungan sila. Okay? So ang founder nito ay ang aking very inspiring friend na meron siyang vision to help Filipina women in business. Network, get to know each other, collaborate. Kaya yan ang aking pinaka-admire sa kanila, no? Especially na batang-bata siya, very successful na siya sa negosyo niya, hindi siya tumigil doon. Nag-reach out siya para tumulong sa ibang kababaihan. So, anak, let's welcome my inspiring friend, si Miss Gwen Stephanie Ayala. Yan, Miss Gwen. Welcome. Hi, hello po. Hello, Mami Ann, and hello, everyone. Yeah, thank you for inviting me here. Okay, it's really our honor, no? So, Miss Gwen, bago tayo mag-umpisa sa ating topic, no, I'd like you to share with our viewers a bit about yourself, no? Sino ba talaga si Gwen Stephanie Ayala? At why are you so passionate about helping Filipino business owners finally grow their presence and succeed online?
Yeah. Okay, so ayan. Hi everyone. So I'm Gwen Ayala. So I'm the founder of Ayala Virtual Assistant Services. It's a virtual assistant agency and also a marketing agency. And I'm also the founder of Filipina Women and Business Community. So it's a free community for Filipina business owners. So the reason why I'm so passionate about helping business owners, local man yan or international, because I know the feeling na syempre parang walang nag-i-inquire sa business nyo or what. So I want to help them na malaman nila kung ano ba yung strategy online para makapag-post or magkaroon sila ng maraming audience. And also our target clients are mostly service-based entrepreneurs like coaches, agency owners, and then may local client din kami na eco. Ayan. And I started as a virtual assistant muna. Nag-start ako as a virtual assistant when I was 18 years old. And now I'm already 23 years old and building this business and agency na din with Ibas and the community. Ayan. Nakita nyo ba, no? Thank you very much for that introduction, no? Very comprehensive introduction, Miss Gwen, no? Nakita nyo, 23 pa lang siya, 5 years na siyang nagwo-work online at ang dami niya nang natutunan dyan. At ang laki ng puso niya, no? Because she really wants to help other women. Dahil I'm sure napagdaanan niya yung parang, okay, nagdenegosyo ako, pero ano ba talaga yung ginagawa ko? Tama ba ito o hindi? Samantalang, pag meron tayong community of women helping each other, it will be easier, di ba? Napaka-exciting. Okay, I will not talk much. I will ask my first question kay Miss Gwen. So Miss Gwen, ang dami mo ng you have worked with many business owners online before, no? Even abroad, even locally. So sa experience mo, bakit pa ang dami sa kanila, no? Ang dami sa amin actually are posting every day but still not getting customers? Okay, ang gandang question nun. Kasi when I was starting, Mami N, akala ko basta consistent ka lang online. Basta everyday magpo-post ka, eventually may clients na darating, may inquiries na darating. And totoo naman, posting, di ba, gives you visibility. Siyempre, you are showing up everyday. People will see you, like your post, react to your stories, or mag-engage, manood sila ng mga reels mo. Pero after working with both local and international market, I realized the visibility alone is not enough. Posting every day does not automatically means na magkakaroon, parang people will trust you, understand your offer, or syempre bibili sila sa'yo. The problem I usually see is that a lot of business owners are visible. Okay na yun, nagpo-post ka, pero walang clarity kung ano ba yung pinopost mo. Walang strategy, and they post a lot, pero kapag pupunta ka sa page nila, hindi mo naman alam kung ano ba talaga yung offer nila eh. Like, parang kalat-kalat yung content sila, sino yung tinutulungan nila, wala dun sa page nila, and paano bumili or mag-inquire. So, the audience, na-entertain sila, pero hindi naman sila guided. Parang wala silang clear path kung ano ba yung in-offer mo. And if your content only entertains, pero hindi na po position na expert ka sa industry or hindi na po position yung brand mo as top one in the industry, then hindi siya enough to turn followers into customers. So, for example, ang mga nag-work na kasi na contents ngayon is more on storytelling type of contents. Yung makakapag-connect ka with your audience. Yung maintindihan nila yung behind the scenes mo. And I think some of the business owners or brands that I know, wala pa sa ganun. Parang hindi pa nila na-improve yung content system nila na kailangan storytelling mo na siya. Hindi ka basta-basta magpo-promote, hindi ka basta-basta mag-sell. Dapat iniintindi mo kung ano yung kailangan ng customers mo. Yan, thank you for that, no? Ang galing, no? So yun daw, no? Walang clarity at kung ano-anong pinopost na nagbebenta ka agad na hindi ka pa kilala, wala pang trust na nabibuild, no? So if you committed that mistake, no? Let's be honest lang, no? Gusto lang natin malaman. If you really committed that mistake, nagbebenta ka kaagad sa mga content mo, and singit ko lang, talking about business, if you want to learn more about business, meron tayong starter kit na sa ating website. You can sign up for it. It's just free. It's maminegosyo.com. Yan. Okay. No, so meron tayong question kaagad dito, no, yung ating buena mano, no? Buena mano na question from MC. Paano po makakonvert ng maraming sales through TikTok videos? Pero hindi natin muna sasagutin yan. Dahil mamaya babalikan natin to, no? Just for you to know na MC will have first dibs sa answer sa question, and then Darwin also is asking. So, eto siguro pwede na nating sagutin. Kasi ano to? What was your career or job before transitioning to your VA agency? And how did you transition from employment to business? Yan. Wow.
Gusto ko yung mga ganyan tanong, Ma'am Ann, kasi para nakakapag-look back ako. Pero, nag-start po ako mag-work, 17 years old ako. Ang dami ko pong pinasukan, like nag-online selling ako, nag-McDo ako, nag-networking ako, tapos nag-call center din ako. And 2 beses ako naging service crew. Yung isa is McDo, yung isa is John Wayne. Tapos na-realize ko na parang hindi kasya sa akin yung nakukuha ko dito and parang para sa akin lang siya. Hindi ko na-cover hindi ko na-spoil yung family ko. Parang gusto ko kasi na-spoil ko din yung family ko, nakakapag-share ako ng blessings ko, diba? So parang naisip ko na, tapos nakakapagod talaga for me na nakakapagod yung work ng physical work. Parang mas gusto ko ginagamit ko yung knowledge ko and also parang gusto ko laptop kasi syempre Gen Z po kami. So parang mahilig talaga ako social media before pa. Hanggang sa nag-i-scroll ako sa TikTok, tapos nakita ko na ano tong freelancing, ano tong virtual assistant. Online job pala siya. Tapos doon na nag-start na parang tinry ko siya. Actually, I just took action. Parang nag-take action lang ako na, okay, gagawin kong portfolio yung mga ginagawa ko sa school. Na infographics, na mga brochure. So, ayun, pinagsama-sama ko yung gawa ko sa school. Tapos, ayun na yung portfolio ko. Tapos, yung resume ko, inayos ko lang siya. Nilagay ko din yung mga experience ko na service crew ako or what. Pero, wala naman kasing pa kayong international clients kung ano bang trabaho mo or kung ilang taon ka na. As long as you can do the job. And then, nag-try ako mag-reach out sa Facebook group. Nag-post ako na I'm an aspiring virtual assistant. I'm looking for a client. Tapos doon na nag-start. And take note, ang first job ko is $5 per hour agad. Usually, nag-start yung iba at $2, $3 per hour. Pero ako, nakapag-close ako ng client ng $5 per hour. And then, may agency na nag-train sa akin. And in-enroll niya ako sa mga courses. Sinali niya ako sa mga community. Which I'm very happy because advantage yun sa akin na nakapag-join ako ng mga communities. Like freelancing communities na nag-help sa akin na ma-build yung credibility ko online. May mga tumutulong sa akin. And that's the reason then why I build the community na Filipino Women in Business because I believe in the power of community and yung mga tutulong sa'yo inside the community. So, doon na nag-start. Inaral ko paano ba yung behind the scenes ng mga agency. Tapos, doon na nag-start na magkakaroon ako ng maraming clients. And syempre, hindi ko siya kayang mag-isa. So, kailangan ko mag-outsource hanggang sa, ayun na, nagtuloy-tuloy na, mami. Yeah. So, thank you very much. So, napaka-inspiring naman ng kwento mo. 17 years old, no? So, if you heard yung sinabi niya, she took action. Yun yung sekreto doon. No? Totoo, nakakapagod yung maging crew, no? You're working for 8 hours on your feet. Crew ka sa McDo, no? Or Jollibee. Kami dati, we were franchisees of Chowking. Nakakaawa talaga yung mga crew. Kasi nakatayo talaga, walang upo-upo dahil kailangan kilos ka ng kilos. No? So, Darwin, thank you for your question. I hope nasagot, no? I hope you're happy with that answer. Okay? So, I will be asking my second question. No, sabi mo nga, ang focus mo talaga is yung mga nasa service industry. So marami kang natulungang coaches, creatives, and CEOs to fix their online presence. No? Ano yung usual na common mistakes namin, no, na nakikita mo na ginagawa namin na hindi namin naintindihan when we are trying to grow our business on our own? Siguro, Mami, and the most common mistake I see is that business owners are trying to do everything alone for too long. And naiintindihan ko siya because I started as a VA. So mag-isa lang talaga ako. Sanay akong gumawa ng lahat ng bagay. Admin, content, back-end, client communication, operation. So when I started building my own business, dala-dala ko na yung mindset na kaya ko to, ako na lang mag-isa, ako na lang lahat. And at first, nag-work siya because starting pa lang eh. But eventually, ikaw na mismo yung magiging bottleneck ng sarili mong business, bottleneck ng growth mo. And parang both local and international clients na naka-work namin. Parang ganoon, same. And ang dami nilang ginagawa, ang dami nilang ginagawang effort, pero hindi ibig sabihin nag-grow na yung business or lumalago yung business. Minsan, sobrang busy lang talaga nila and they're answering all the inquiries, managing all the content, fixing back-end issues. So, kapag pagod sila or nawala sila, huminto din yung business. So, hindi siya sustainable. So, what I can suggest is that, or a new perspective is that, if hindi mo naman kayang gawin, or if kaya mong gawin, okay, then, in the long term, kasi parang hindi siya mag-work if ikaw palagi yung gagawa ng content for yourself. Kailangan may other person, madedelegate mo na sa other person yung creating of contents, yung marketing, para ikaw, focus ka na lang sa zone of genius mo. If hindi mo naman expertise talaga yung online marketing. So, I think yun yung masasabi ko, Mami Ann. Yeah, thank you for that, no? So the word I see is delegation
So tamang-tama yan, nung nabanggit mo, dahil meron kaming course, actually, yung aking course na kalolaunch lang, which is Get One Task Off Your Plate without paulit-ulit na training. Kasi yung mga tao, karamihan ng mga business owners, naiinis sila dahil magde-delegate ako. Tapos, pagkatapos kong mag-delegate, babalik rin sa akin kasi mali-mali yung gawa. Actually, ang nangyayari is mali yung kanilang proseso sa pagde-delegate. Ang tawag doon ay abdication. Iba ang delegation. At ito yung nandito na, nakikita nyo na yung link, no? Yung Get One Task Off Your Plate without paulit-ulit na training. This is just a very, kung panunuorin niyo yung video na yan, it's a video course. You can get it online kaagad. If you sign up, you can get it right away. Pero pag ipapractice natin, no, you can watch it only, it will only take you 30 minutes to finish watching it. Pero yung practice niyan, yung application, yun ang pinaka-importante. Dahil skill yan apply ninyo. It's just like driving. Madali lang ituro, pero kailangan ninyo gamitin yung skill na yon again and again. No? Yeah. So, totoo yan. Meron tayong, agree ako sa iyo, Miss Gwen, no? Dahil karamihan ng nag-uumpisa ng negosyo, hindi sila nakokontento sa trabaho lang. No? Dahil kahit na anong sipag mo, yan pa rin ang income mo. Kaya sila nag-iisip na magnegosyo, just like you. Right? Kaya masipag sila. At dahil sa kasipagan, sayang naman, okay, kaya ko pa naman. Puro ganun ang thinking. At dahil doon, sila na rin yung nagiging bottleneck ng kanilang negosyo. Hindi makakilos yung negosyo kung wala sila. Dumaan din ako dyan, no? Kaya, yan. So, nag-try talaga din ako to be on my own. Pero eventually, para akong siraulo, ba't puro ako ng ako? Right? Alright, so my next question is, nag-umpisa ka, Miss Gwen, from being a VA to running your own agency, no? Sarili mong business. From that experience, ano yung natuklasan mo na maling akala at maling ginagawa ng maraming business owners? Especially yung mga may physical stores, no? Kasi, di ba, sabi mo, tumutulong ka rin sa mga nag-e-commerce. May mga physical stores ang mga nanonood sa atin ngayon at nahihirapan sila. Kailangan nilang mag-shift to e-commerce, pero hindi nila magawa-gawa, no? So, ano yung mga maling akala at mga maling ginagawa namin tungkol sa pag-grow ng business namin online? Okay. So, based on my experience, most of the time, ang problem or mistakes na ginagawa ng business owners is wala silang system sa content. Like, dapat may content calendar, and also, pag kunyari, magpo-post tayo with call to action, dapat may follow-up system din yon sa mga nag-engage sa audience natin, sa mga post natin. And then, one thing is that stick tayo sa personal branding natin because it's very important na may branding, may personal branding or may branding din yung mga business nyo kasi dun tayo makikilala. And they also want to know the behind the scenes of the brand. Kasi minsan parang mami nahihiya sila, ayoko magpakita ng face ko, ayoko magsalita, ganyan. So, yun yung parang problem din sa other clients namin na parang ayaw nila ipakita kung ano ba yung story ng brand. Kasi yun yung gusto ng mga tao ngayon. Ano yung story ng brand mo? Bakit kami bibili? Para saan ba yan? Anong matutulong yan sa amin? So, parang ganun. Ganun kasi yung gusto naming mapagawa sa mga clients namin na dapat we are also touching people's heart, hindi lang basta-basta benta-benta. We're also telling a story behind the brand. And also, sa pag-create ng contents, you need to think about your audience, not about yourself lang. Hindi lang siya puro about you. You also need to think ano yung magugustuhan ng audience. Ano ba yung content na mag-engage sila? Ano yung content na mako-convert sila into clients? Ayun. And then, once na nag-engage sila sa post mo or nako-convert na sila into clients, dapat may back-end ka na, may system ka na kung paano sila magiging client. Pipindot mo sila sa website mo, saan sila bibili? Sino yung makakausap nila after nilang mag-engage sa content mo? May mag-reach out ba sa kanila na or mag-message sa kanila na ng mga follow-up message, ganyan. So, ayun, ma'am. Naku, dami-dami noon, no? Siksik, liglig, at umaapaw yung tinuro sa atin. Diyos ko, hindi ko malista at siguradong panunuurin ko tong replay na to. So, yon, no? Ano ba yung mga narinig ko? Kailangan meron silang strategy or content calendar. Yan, may plano dapat, hindi lang kung ano-ano yung pinopost. Another thing that I learned from you is yung brand story.
No, totoo 'yon, no? Ang dami-dami mga clients ko na pag sinasabi ko sa kanilang kailangan ninyong mag-go online, create your personal brand. Hindi yung product nyo, kundi kayo as a person. Ay, Mami N, sabi nila na shy ako, nahihiya akong mag-go online. Sabi ko, huwag kayong mahiya. Kasi kapag nag-create kayo ng video, wala naman kayong kausap kundi yung camera. Camera ng phone ninyo tulad ko. Pag nag-create ako ng video, camera lang ng phone ko. Walang nanonood sa akin. Kaya hindi kayo dapat ma-shy. No? At gustong-gustong malaman ng tao kung sino tayo. Ano yung kwento natin. Nakakasawa kung minsan ikwento, pero yun talaga. No? Nakita nyo naman, si Darwin nagtanong kaagad kay Miss Gwen, ano bang trabaho mo dati bago ka naging owner ng VA agency, 'di ba? People want to know yung journey natin. So, narinig Yes. ko. Tapos what else was hindi ko na parang matandaan yung ibang mga bagay-bagay, but just if you sign up, you will really get the replay and you will be able to go back. Lahat ng sinabing point ni Miss Gwen, check, check, check. Agree ako dyan, pinagdaanan ko yan. Gawin ninyo at siguradong sigurado na you will succeed online. Okay, so I'm now going to my next question. No? Ang question number 4 ko is, Miss Gwen, no, you specialize in helping businesses para ayusin yung kanilang operations online. No, kasi magulong-magulo, no, dumaan din ako diyan, ang gulo-gulo ng operations, no. So ano yung isang simpleng working online system look like? How does it look like for a busy business owner, whether online or offline? Ano yung itsura nun? Paano ko malalaman na working na yung aking online system? Okay, so with your online system naman, hindi naman siya kailangan maging super complicated kasi parang pag narinig ng mga tao yung word na system, parang iniisip agad nila complex tools, automation, expensive na software yung babayaran. But a working system is really just a clear flow. Parang clear lang talaga siya sa mga audience. And it means lang na your audience knows what to do next and your business knows how to handle them once they take action. So for example, someone sees your content. Then from that content, they understand what you do. Then they click a link, fill out a form, or book a call or send an inquiry with you. Then after that, they receive a clear response, confirmation email man yan, a follow-up or a next step. Then that is already a simple system. So hindi mo siya kailangan i-complicate. As long as it works for you and mas napapadali yung buhay mo, then it will work. And for me then, if being practical, if you're a service provider or kung may physical store or e-commerce kayo, then your content can talk about a specific problem, then your bio should also clearly says what you do. Your link leads to an inquiry form. Your form asks the right questions, then the person makaka-receive ng email yung person na mag-i-inquire sa inyo. And pag product-based naman, Mommy N, ang usually dyan, dapat ang mga content yan, pinapakita din yung product na ginagamit and yung captions nyo, ina-answer nyo yung mga common objection, then your link goes to the checkout page, then may automated messages na din na nagpa-follow up para sa mga abandoned cards or new customers. So, ayun siya. That's a simple system na mag-work sa mga business owners. Okay. So, thank you for that, Miss Gwen, no? Napakasimple, pero parang nakakalito, kaya watch the replay so that you will be able to get it. List it down yung mga processes. Kasi yung sistema na yon napakasimple, kaya lang kung minsan, ako guilty ako dyan. Kung minsan nagawa ko yung ito, first, tapos second, tapos teka, bakit walang bumibili? Butas pala yung aming sistema. Kaya nung naintindihan namin ito, doon pa namin na-apply. But then, ang daming taon nang nakaraan, gumagawa kami ng content pero walang bumibili, no? Hindi nako-convert into sales. Yung pala, kulang yung aming proseso. Yung mga 1 step, 2nd step, 3rd step, and 4th step. Yan, no? So I hope, no, you would look at your system. Yan. Sabi ni Rita Dominguez, she is my very, very favorite Suki. Mami N, ang mahirap ang pag-start, no? Paano gawin? Okay? Paano ba gagawin ang pag-uumpisa? Maybe you can share yung experience mo, Miss Gwen. For me, siguro, Mami N, parang mag-aano ka na lang, tatanungin mo na din sarili mo if
parang tinanong ko din kasi sarili ko na parang ano ba, parang eto na lang ba yung gagawin ko? Parang ganito na lang ba? Parang nag-reflect talaga ako ng gusto ko kasi more, I want more. Parang alam mo yun, parang ambisyosa ako nung mga time na yun na parang gusto ko makatulong pa ako, gusto ko mas maganda yung work ko or gusto ko mag-show up online, gusto ko makilala nila ako, marinig nila yung story ko. And then, paano ko gagawin yon? Then, I need to show up, I need to be visible, I need people to trust me. So, ang ginawa ko is create content, consistently posting ako nun. Pero hindi naman porket consistently posting, syempre, di ba, dapat may intentional yung contents mo. Dapat yung contents mo is may matututunan talaga sila, valuable sa audience mo. Hindi lang siya basta memes, hindi lang siya basta selfie mo or motivational quotes. Dapat may reason din bakit mo pinipost yun. And ayun, being consistent and just start right away. Kahit man nasushy ka, natatakot ka, hindi mo nahihiya ka sa pamilya mo, baka i-bash ka nila kasi bakit nagpo-post na to? Kasi may mga ganun, di ba? Parang ayokong mag-post, ayokong mag-show up, ayokong mag-start kasi nakakaya yung mga friends ko, hindi naman nagpo-post. Tapos baka sabihin nila, mayabang na ako. Baka sabihin nila, ano ba ito mga pinagagawa ko sa buhay? So parang ako, hindi ko na inisip yun. Wala akong pakisasabihin ng ibang tao. Basta may pake ko sa sarili ko kasi gusto kong mag-grow, gusto kong mag-improve. And parang gusto ko na bata pa lang ako, nag-i-start na ako. Para pagtanda ako, parang ano na lang, pahinga-pahinga na lang. Ganun. Yan, no? So, importante clear talaga sa iyo kung ano yung gusto mo, di ba? Yes. Doon ka mai-inspire. Kasi kung hindi clear kung ano yung gusto mo, then kung ano yung naririnig mo, doon ka maapektuhan. Tulad ko, no, may nagsabi sa akin na kilalang kilala ko, sabi, sino ka ba para magsalita tungkol sa negosyo? Bakit? Malaki ba yung negosyo mo? Parang SM? Ganun ba kalaki? Sabi ko, may-ari ng SM, hindi naman yan gagawa ng content eh. 'Di ba? Hindi ko naman tuturuan yung mga taong gustong maging SM dahil hindi pa ako naging SM. Paano ko sila tuturuan? Malay ko ba diyan? Pero nag-umpisa ako sa naglalako ng alahas at bigas at itlog at kung ano-ano pa. Tapos to the point na nagkaroon kami ng jewelry store all over Mindanao na 28 stores. Kung gusto mong magkaroon ng 28 branches, I can help you kasi pinagdaanan ko yan, natutunan ko yan. Pero kung yung kasing laki ng SM, naku, hindi ko kaya yan at hindi ako magiging, ang tawag doon is atribida na sasabihin ko na magaling akong business coach and mentor. Hindi ko po kaya yan at sasabihin ko na sa inyo kaagad na hindi ko kaya. Yan. No? So, hindi ba ganun lang talaga? And totoo yan, no? Nasabi mo na nahihiya ka. Sa totoo lang, nahihiya din ako nung una, pero mas malaki yung aking why na gusto kong lahat ng aking kaalaman ma-share ko habang kaya ko pa. Kaya nag-create ako ng content. No, pero itong suki nating si Darwin, yung ating early bird, sabi niya, speaking of hiya po, what's your beginner tip or advice para sa mga nahihiyang mag-content via TikTok, Reels, etc. Yan. Okay. So, sa mga nahihiyang mag-content, pwede kayong nahihiya kayo ipakita yung face nyo, pwedeng mag-start muna sa voiceovers or pwedeng mag-start muna sa bibidyoan nyo lang yung scenery or tapos may ilalagay kayong text. So, pwedeng ganun muna. Hanggang sa masanay na kayo na, masaya pala mag-content. Masaya pala na nakikita nila yung post ko. Or kahit wala naman nagda-like dyan or wala man pumapansin, then it's fine. It's just you expressing yourself and also helping yourself grow and build a personal branding. Kasi once na may personal brand ka na and nakikita ka nila online, automatic yun. Parang credible ka na online. They will trust you. They will trust kung ano man yung sabihin mo. They will trust kung ano yung binibenta mo. You just need to build a good, syempre, personal brand. Hindi yung mga bad influence sa personal brand. Ayun. Yan, oo. So, yung iba gustong maging viral pero kung ano-anong mga kalokohan ang ginagawa nila. Kaya sila gusto lang nilang maging viral. Pero tayo gusto nating magnegosyo. Kaya gusto nating may bumili sa atin. Kaya ibang klaseng content yung ating gusto. Yung gagawin, yes. Oo. That's so true, no? Ako naman yung next na magtatanong. Maraming negosyanteng nagko-complain, Miss Gwen, na yung staff nila hindi nila matrust na magtrabaho ng hindi nila binabantayan. So,
paano kaya yung mga virtual assistant, lalong-lalo na napakalayo nila, hindi natin alam kung nasaan sila, no? So, how can hiring a reliable virtual assistant solve that problem and keep their online business moving kahit na hindi nila nakikita? Kailangan ba nilang lagyan ng CCTV or Wag po. yeah, sige. Tulungan mo nga kaming ma-break yan, no? Ma-break yung Yes, yung mindset na tip na gano'n, yan. ma'am. Yes. Okay, ma'am. And so, that is very personal to me kasi nag-start ako as virtual assistant. And take note, ma'am, and di ba may mga virtual assistants na may time tracker sila? And hindi ako kumukuha ng clients na may time tracker kasi parang ayoko nang mina-micromanage ako and gagawin ko naman yung papagawa eh. So, parang gano'n. So, hindi talaga ako kumukuha ng gano'n. And hindi ko din siya ginagawa sa mga VAs ko ngayon kasi parang for me, you just need to trust your VAs na gagawin nila yung trabaho nila. And of course, protect yourself. Dapat may contract kayo ng VA mo. Dapat may agreement kayo kung ano yung deliverables niya, kung anong oras siya mag-work, kung ilang flexible ba siya, part-time ba siya, or full-time. And dapat may system lahat ng business. Dapat may SOP yan. So that hindi mo na sobrang babantayan yung VA mo. Dapat may documentation ka na ng gagawin niya. Kung repeatable task man yan, dapat may documentation yan para mas maiintindihan niya na lang. Okay, you onboard the VA, then give her the resources na kailangan niya. Then just let her be na parang mag-work and then or mas nakakatulong din if gusto mo wala ka talagang trust, hindi ko talaga kayang magtiwala Miss Gwen pero siguro pwedeng mag-start muna kayo as trial work, pero syempre bayaran niyo yung VA because it's their time na i-google nila for that work. And for me, a reliable VA naman becomes so powerful and susundin ka talaga niya when there is also a reliable system behind them. When there are clear tasks, SOP, workflows, and expectation, then the VA can move better. They can make decisions within their role. They can handle repetitive tasks, and they can keep the business moving even when the owner is not online all the time. Even wala man niyang weekly calls or kung di man bantayan niya ng boss nila. So I think the VA will really do their tasks if may system. Yan, no? Okay, thank you very much. No? Ako din, natuto akong mag-hire ng VA. Nung una, nag-uumpisa kami with a time tracker. Pero, napagod din akong tumingin-tingin sa time tracker. Yes. So, walang ginagawa kundi tumingin sa time tracker nila. So, it's all based on results talaga. No? At kung may results, mas clear na na-deliver nila yung mga dapat nilang i-deliver, okay na ako. In fact, what I would say is my VAs are working more than 8 hours a day. Over sila para mabigay lang nila yung mga results na kailangan nila dahil they are accountable and they are responsible. Kaya it does not mean na ang mga VA ay although meron talagang VA na pasaway. May narinig ako na merong time tracker ka, no? Pero tatlo-tatlo yung computer nila at bawat may time tracker. Di kung gusto mong takot kang maloko ka, manloloko rin kung talagang manloloko yung na-hire mo. Yes. Hindi siya guarantee. Kaya mas okay yung results talaga ang kailangan natin. Di ba? Yun yung hahanapin natin. So, okay. And now, a question also from Tin Malyari, no? For a small startup business, what 2 roles or positions are most important to hire para sa iyo? So for me, 2 important roles. Yung revenue driver, it's either pang salesman yan, sales closer mo, marketing and growth. And then second one is yung pang operations or executive assistant mo, VA. Basta yung mag-handle ng admin systems, mag-handle ng inquiries, DM, i-organize yung task mo. Then yung first one is yung mag-help sa'yo to grow the business, yung magkakaroon ka talaga ng sales gamit yung services niya. It's either social media marketing, pero more on dapat yung i-hire mo dito is strategic. Hindi lang siya yung basta social media manager na nagpo-post. Dapat may plan, sales closer, appointment setter. Yun yung mga parang first two important roles. Dapat yung magpapapasok ng pera, tapos yung mag-aayos ng back-end. Mag-aayos ng back-end. You make sure na pag pumasok yung pera na de-deliver yung kung ano yung gusto natin, ano yung pinangako natin. No, sana nakatulong, Tin, ha? Yan, no? So, ako muna may last question bago tayo magpunta sa question ni Vera, no? At saka yung kanina, yung kay MC.
Okay, so ang last question ko is, for a business owner na who is watching today, who is seriously wanting to grow online, ano yung first step na kailangan nilang gawin? Now, yan. Okay. The first step is clarity. So start by asking yourself, who do I help? What problems do I solve? Ano ba talaga yung offer ko? And why should people trust me? And ano yung next step if they want to work with me? If these things are not clear, then your content will feel random, not intentional, and your audience will feel confused. So, and your leads will not know what to do next, diba? So, and then the second step is credibility. Especially if nag-i-start ka pa lang, you need to show up with direction. Share your experience, your process, your results, your transformation, and your lesson. Basta your point of view. Hindi naman kailangan perfect agad yung mga contents nyo because makikita nyo yan along the way kung ano ba yung mas nag-work, ano yung nag-enjoy yung audience, ano yung mas nagkakaroon kayo ng results. You just need to be clear and consistent because people buy from people and brands that they trust. So, for example, if new ka pa lang and wala ka pang big results, you can still build credibility by sharing what you are learning, what problems you can solve, and what your process look like. And small wins na yon. And if you already have clients naman, then you can share yung mga client transformation, yung testimonials nila, you can post them. And if you have no testimonials yet, nag-i-start pa lang talaga, then you can just educate people, explain mo kung ano ba yung mga nakikita mong mali in the industry, and then behind the scenes of how you work. Because content that works now is usually yung content na mga na napapa-feel natin sa audience natin na it teaches, it proves, and also it connects with the right people. So I think those are the things na kailangan seryosohin ng mga tao ngayon because social media is a powerful platform talaga. Lahat tayo nakikilala natin yung isa't isa dahil sa social media. Even here, di ba, si Mami N, nagko-content siya, nakilala din siya sa pagko-content. Actually, yung nanay ko, kilala si Mami N. Nagulat siya na kinuha ko si Mami N na speaker na parang, oh my gosh, idol ko yan, nakikita ko yun sa Facebook. O, di ba? Parang dahilan doon sa Facebook, magkakaroon ka ng clients, magkakaroon ka ng mga like-minded people na magsusupport sa'yo. So, very important siya as long as ginagamit natin sa tama, di ba? Ginagamit natin na may limitations tayo and boundaries with social media. Yeah. So true, no? Kasi ang importante talaga, nagbe-build tayo ng trust sa social media. Sabi ko nga parati kong kinikwento, Miss Gwen, ang aking apo ay 4, pero lahat po sila ay nasa London. Mga anak ko naman malalaki na, may mga sariling buhay na. So wala akong mga apo, pero ngayon every time I go out, ang daming lumalapit sa akin, yung iba nag-hug na hindi ko kilala kasi feel nila talagang nakatulong ako sa kanila at parang ako yung lola daw nila, long lost lola. Ako nga din, Mami N. Hindi nyo naisip, oh my gosh, parang lola ko si Mami N. Oh, Lola's girl kasi ako, Mami N. Kaya so, yan. Kaya parang feel ko na parang, ay, ang sarap naman ng buhay ng nagko-content kasi talagang nakakatulong tapos na-appreciate ka ng mga tao. yes. So, yun lang naman ang talagang hangarin ko dito na sa buhay at yung makatulong. Yan. No? So, sige. At let's go and help more people. I'd like to go back, MC. Sana hindi ka nagtampo ha. Balikan ka namin kasi ito time na masagot tong iyong tanong. Paano po makapag-convert ng maraming sales through TikTok videos? Yan. O medyo nasagot-sagot mo na to, pero let's just focus on TikTok videos. Sa TikTok naman, Mami N, kasi ang TikTok kasi iba yung algorithm niya sa Facebook and Instagram eh. So sa TikTok, iba-iba yung nag-work. Like minsan mas nag-work yung carousel posting, minsan nag-work like mag-photo lang. Pero most of the time, ang nag-work sa amin and dun sa client namin na e-com is more on videos talaga na may hook, na sobrang mahuhook yung audience namin para mag-engage sila. And ina-add lang namin yung yellow basket ng client, ganyan. So, ayun yung parang strategy. And we all, parang gumagamit kami ng trending sounds palagi sa TikTok. Ganun yung ginagawa namin. And then, yung mga videos na nilalabas namin is yung relatable sa audience. Kasi ganun sa TikTok eh. Parang, kahit ako pag nagti-TikTok ako, gusto ko yung makaka-relate ako. Pero pag hindi ako nakaka-relate dyan, i-scroll up ko na lang yan. Hindi ko yun papanoodin. So, ang goal dito is ma-engage yung audience, makarelate din sila, and parang maisip nila na, okay, kailangan ko tong bilhin na. Parang makakatulong talaga to sa akin. So, hindi lang siya basta dagdag lang ng
alam mo yun, ng gastos nila. Basta dapat, ma-feel nila na kailangan nila talagang bilhin yung product. Yeah. So, I'm hearing hook, tapos yung trending na music, Yes. trending na music, no? Tapos, yung relatable na content. Kaya kailangan alam natin kung sino yung binibentahan natin at ano yung relatable sa kanila. Pag sinabi ko, ano yung sasabihin natin or ano yung gagawin natin na parang May intriga pag-pay sila. attention sila, no? Yes. Yes. So, yon. So, sana nasagot ka, no, MC, and you can do a follow-up question later on if you still need more information. Now, let's go to Vera Plus, no? Sabi niya, have you ever tried your social media to be disabled just because of advertising? Kasi last week daw yung Facebook account nila at yung Insta nila were disabled dahil hindi sila maka-appeal. Ano yung best thing to do and what are the things we can do not to be suspended or disabled again? Okay. So, dito naman, ma'am, and wala pa kaming nadi-disable na social media, even with the clients, wala pa naman nadi-disable. And sana wala talaga ma-disable. Pero, if your Facebook and Instagram got disabled, you can appeal naman sa Meta. Pero, yun nga lang, matagal talaga si Meta mag-reply, Mami N Matagal silang mag-respond sa mga inquiries or email. Yeah. And sa experience naman namin, kami naman, alam mo, napakasimple. Sabi ko, gusto ko naman talagang tulungan yung Filipino audience, yung mga Pilipinong nagnenegosyo. Aba, ayaw pala ni Facebook na nagsasabi tayo ng Pilipino lang ang gusto nating tulungan. Wala namang masama doon kasi malay ko naman sa negosyo sa Amerika or sa Australia. Kaya sinasabi ko na yung mga Filipino businesses, disabled kami doon. No, meron kaming mga nasasabi na ayaw nila ng racist. Yes. Hindi naman ako being racist, no? Ayaw nila nung nagsasalita ka tungkol sa mga matatanda or sa yung mga ganon. No? Kasi Marami pong bawal sa ads. Lalo na kapag nag-a-ads talaga, maraming bawal sabihin, maraming bawal na ilagay sa graphics or sa text. Yes. So, kailangan lang talagang pag-aralan natin kung ano yung kanilang mga rules, no? Yon. Yeah. Pero sa awa naman ng Diyos, wala pa naman talagang nadi-disabled as in pinapatay. Kaya lang, kailangan lang tayong mag-appeal at magtiyaga. Yon. Okay. Ang nakakainis ay yung mga scammers. Yung ginagaya yung ating page. Yun ang nakakainis. Tapos kung ano-ano yung binibenta. Tapos yung mga, kinukuha yung mga video ko, tapos pinuputol, tapos nilalagay yung kanilang mga kung ano-anong mga scam. Akala ng mga tao, porque ako yung nagsalita sa unahan, ako yung nagbebenta nun. Kaya na-i-scam sila. Nakakaawa naman. No, yun ang nakakainis. Kasi kahit na i-report mo nang i-report kay Meta, hindi naman kumikilos agad si Meta. Yan. No, kaya ang suggestion namin talaga for your accounts para hindi tayo ma-scam, yung kunin ninyo yung pay for the blue check ba yun? May mga requirements sila para yung page mo merong check. At kung ganon ang inyong page, less na yung mga scammers kasi alam na nila na wise na yung mga tao. Hindi na sila basta-basta na maloloko. Yun. Iba naman ang kanilang ginagawang style. Scammers are so smart that they always are one step ahead of us kahit na anong gawin natin. Okay, Lizelle Butiog, sabi niya, Hi Miss Gwen, ano po ba dapat na i-content? Lagi po ba dapat about sa business or sa personal focus? For me, depende po yan sa goal niyo, Ms. Lizelle. Pero sa akin kasi, ang ginagawa ko when I was building my personal branding, and nagpapakilala pa lang ako, is mix siya. Like my personal and my business din. And then eventually, lahat na ng business is nandun na sa business account. Pero nag-share pa rin ako sa personal account ko. Kasi doon na nila ako nakilala na, okay, si Gwen, founder siya ng Filipino Women in Business, and also, OBM siya in marketing strategies. So it means, nag-share pa rin ako ng personal life ko, pero nag-share din ako ng business. Pwede namang mix As long as makakatulong din siya sa growth ng personal branding mo. And bakit yung ginagawang mix is because I also want to share my experiences, yung journey ko, and I feel like parang inisip ko na madami namang makaka-relate sa akin. So why not share my personal stories then? Yeah. So ang technique talaga is people want to know you as a person. Yun. And this is connected to etong comment ni Darwin. Sabi niya, thick face po talaga ang kailangan. Hehe, thank you. Sorry Darwin, hindi naman kami makapalang mukha. Joke. Pero ito lang, no? I just want you to know, there are people in our lives na ayaw nila na
nakikita sila sa social media kahit na personality na ako, nakilala na ako. Like for example, I have 5 ang anak ko. Pero out of my 5 kids, only 2 people would want their faces to be with me. Kaya pag meron akong picture taking, let's say kasama ko yung isang anak ko na very private, pag kumain kami sa labas, kukunan niya ako ng picture. Pero siya, walang-wala. Wala talaga siya sa picture. So, very rare ako mag-post ng family picture. One daughter who has the 4 kids, yung nasa taga-London, absolutely no pictures. Tuwan-tuwa pa naman ako sa mga apo ko kasi ang cute-cute. Pero bawal mag-post ng mga pictures nila. So, meron tayong mga ganon. Like my husband also, no? Nakakatawa kasi lately may nagtanong, bakit, Mami N, bakit puro ikaw? Asan si Daddy N? Hindi ko masagot-sagot si Daddy N. Ayaw niya, yung nakikita siya. Kaya very rare din kung i-scroll ninyo yung aking Facebook, you might see him once or twice, pero very rarely do you see him. Ayaw niya yung nafi-feature siya. Sabi niya, kung gusto mong maging kilala, ikaw na lang. Huwag mo kaming hidama. So, kami, siguro agree na ako sa Darwin. Thick face nga talaga siguro ako. Saka yung 2 anak ko. Pero some people in my life, ayaw talaga nila. So, and we have to respect that. Yes. Importante naman, makilala nila ako. At since nakilala nila kung sino ako at what I stand for, tapos ano yung mga buhay ko, no? Kasi yung iba gustong makita kung ano yung kinakain ni Mami N. Kaya nagpo-post ako ng food. At kung ano ko, di ba? Yung mga ganap sa buhay ko. That it builds trust. So you can do that. Sabi ni Eric Reyes, faceless content mag-excel sa social media. Parang hindi, Miss Gwen, yung faceless content. Depende siguro sa product. What do you think? Depende siya sa products. Mama N, kasi sa TikTok, marami nag-faceless affiliate eh. Tapos di nila pinapakita yung mukha nila. More on engaging contents lang talaga. And sobrang galing nila mag-hook kahit wala yung mukha nila. So it means pagalingan din talaga. May mga nag-work na faceless brands or faceless affiliate. Yun yung ginagawa nila. Ayaw nila pakita yung face nila, ayaw nila magsalita. So faceless gagawin nila. Iba-ibang strategy. Kung nagwo-work naman, di okay. Okay. Wala pa ako nakikitang ganon. Pero, yeah, I hope that works, no? Sabi ni Eric Reyes, kapag walang time tracker, pwede masira yung company image ninyo, Miss Gwen. What do you think? Paano pong masira yung company image? Oo nga. Pag walang time tracker with the VAs? Sa akin kasi, Mami, and ang gusto ko kasi i-build na culture is nagtitiwala ako sa VAs and also yung VAs, ginagawa nila yung best nila na gawin yung job nila kahit walang bantay or kahit nag-weekly meetings lang kami. Parang, I just want to trust and surrender. Parang ganon. Hindi naman masisira yung company image because some of my VAs are part-time. So, hindi ko naman sila nire-require na kailangan talaga time tracker. As long as matapos nyo yung task, matapos nila yung deliverables sila within the day, then it's fine with me. And teamwork din talaga yun, Mami N. Yeah. Ako din, no? I have 5 people already. 5 na kami sa team actually, no? And wala silang time tracker. So, pero meron silang deliverables at accountability. Kaya, yon. I know na magtatumbling talaga sila just to be able to submit their deliverables on time. And so far, been very happy with my team. Okay, so yon. Ito palang one thing I learned, no? Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Ito yung experience ko. Sabi nila, kung ano yung ni-expect mo, yun ang makukuha mo. Alright? So, ang daming nagsasabi sa amin dati, noon pa, siguro hindi pa kayo tao noon. Titiwala ka sa employees. Definitely ikaw, Miss Gwen, hindi ka pa tao noon. No, ang dami na nagsasabi na nagtitiwala ka sa mga tao mo. Ang daming, hindi ka ba ninanakawan? Sabing ganon. Hindi pa daw ako ninanakawan. Sabi ko, hindi naman, sa awa ng Diyos, wala namang mga magnanakaw. Siguro may nangungupit ng konti-konti, pero dinidisiplina sila at Siyempre, if you pag may nagnakaw, tatanggalin mo, yung iba naman matatakot na. So, you just have to be firm with your rules and regulations, no? Pero sa awa ng Diyos, yung mga na-hire ko, mababait naman sila. Pero yung mga taong nagtatanong sa akin na hindi ba ako natatakot na manakawan, sila yung mga andami-dami nilang na-hire na magnanakaw. Hindi ko maintindihan kung bakit. No? So what I agree, what I believe in, paniniwala ko lang to, hindi ko ipipilit sa inyo, no? So kapag ang tingin
mo sa mga tao ay lahat manloloko, ay ma-attract mo nga yung mga manloloko talaga. No, kaya sabi ko kahit na may time tracker, tatlo-tatlo yung laptop nila, tig-isang time tracker at hindi naman sila nagtatrabaho ng trabaho mo. Kaya hindi talaga foolproof yung mga time tracker na yan. Okay. So, itong questions from Facebook, no, si Janisa. Hello, saan ba dapat mag-post? Sa personal or sa page? Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako. So with that, Miss Ja, ano ba yung goal mo for the page and for the personal? Kasi if yung goal mo sa personal, gusto mo nag-share ka din as someone na business owner, gusto mo i-position yourself mo na kaya ako nagpo-post ito sa personal account ko is para makita niyo yung journey ko and makita niyo din yung products ko. And then sa page naman, pwede naman yung solely na pure products na ipapakita mo sa page. Pwede naman mag-cross-posting Miss Ja. So, pwedeng pareho. Pwedeng dun sa isa, pwedeng dun sa isa. Yes. Meron akong isang kaibigan, basta personal, yung mga ganap sa personal na buhay niya. Tapos dun sa kabila, yung sa page niya, yung mga nangyayari sa negosyo niya. So, kanya-kanyang diskarte. No? Yes. Ako, I cross-post a lot of times. May nagtatanong dito, si Chris Salinas, are you hiring? Do you hire part-time or full-time or internship? Tumatanggap ka ba daw nun? As of the moment, hindi po kami nag-hire pa as of the moment. Pero pag nag-open naman kami ng hiring, nagpo-post po ako. And mostly, puro part-time yung VAs. Bakit puro part-time? Kasi may core team na ako, Mami N, na parang sila yung full-time na nag-work. So yung part-time, ayun yung mga nag-help sa full-time. Okay. So talagang nag-uumpisa sila yung iba sa part-time tapos yun muna sila. Pwede na silang mag-full-time. Opo, kasi minsan estudyante pa or like mother yung na-hire. Oo, malilit pa yung mga anak, so hindi pa kayang mag-work ng full-time. Habang yung mga anak ay nasa school, sila nakakapag-work. Tapos pag sundo, hindi na sila pwedeng mag-work kasi they have to do the mothering, yung pagiging okay. So, all right. So, wala akong nakikitang ibang mga questions. So, keep them coming kung meron pa. So, at this point, I'd like to say na more than 1 year na tayong merong Facebook Live interviews na tulad nito. Every Tuesday po. No? So, etong lahat na to, kino-convert po natin into long form na video sa YouTube. Kaya sa channel natin, marami na tayong mga short videos at long videos. Actually, the last time I checked, more than 4,000 videos na po ang nagagawa namin sa YouTube channel. Kaya, para makatulong sa business natin, instead of watching Netflix, mga K-drama, siguro naman, bigyan nyo ng konting time yung ating negosyo. No? So, you can subscribe to our YouTube channel. Even for 15 minutes a day, you just watch it, or 10 minutes a day. I'm sure dyan sa 10 minutes na yan, meron kayong kahit na isang lesson na mapupulot na makakatulong sa business ninyo. Promise talaga, you will learn by watching. Kasi kung minsan, kahit na alam na natin, pero iba yung may nagre-remind bigla kang, okay, this is what I needed to hear. No? I always do that sa YouTube. Very rarely akong manood sa Netflix actually. Kasi mahaba, ayokong ma-hook. Ma-hook sa mga series na yan. Hindi ako makatulog, hindi ko titigilan, no? Kaya I rarely watch Netflix, but I watch YouTube once in a while para at least matuto lang ako. I have many favorite people na sinusubaybayan ko sa YouTube. Alright, so since wala nang nagtatanong, yan. I'd like to ask you, Miss Gwen, no? I'd like to say thank you muna, no? Ang dami mong na-share. Sobrang dami, as in. Dami mong mga insights. And I'm so surprised that somebody as young as you knows so very much, and everything that you have shared is based on your own experience. So, meron ka bang mga final words para sa ating mga viewers? So, ayan, thank you din po, Mami Ann, for inviting me. I'm really happy na nakapag-share ako ng knowledge and expertise ko sa audience mo and to every one of you na nandito sa Zoom. Thank you so much. And I hope na may natutunan po kayo, and please start showing up. Huwag niyo isipin yung ibang tao kung ano sasabihin nila sa'yo. Just start to show up and improve tayo sa contents natin for our business. And also, if you'd like to connect with me, my Facebook is Gwen Ayala, and you can also join my free community, Filipina Women in Business. And if you also need help with your business, your contents, Avask will also help you. I have a free consultation call for your business then.
Yan, no? So, remember kanina, sinasabi ko sa inyo kanina na huwag kayong aalis dahil yun, no? Yung announcement niya, thank you for sticking until the end, no? Because Miss Gwen has something special for you. Ayun yung ating consultation, right? Yung ba yun? Yes. Okay, Free so consultation. free consultation, VIP one-on-one strategy call with Miss Gwen Ayala. Yan, no? So, scaleyourbusiness.system.io. Kanina ko lang natutunan na system pala ang basa diyan at hindi system. Okay. And of course, please connect with her, no? And I would encourage everyone to join the Filipina Women in Business community. Ako tatanungin ko mamaya kung paano ako magjo-join diyan. But as of now, I see a lot of thank you. Sabi ni Mer Santos, humabol, gusto ko pong matutunan yung OBM. Ayan, okay. So you can just book a call with me, Miss Mers, if you want to know more about OBM kasi iba naman siya, more on focus on system, team delegation siya. Yes. So OBM is a higher level, no, from VA. So OBM. siya yung talagang online business management or manager ang position. So sige, connect with Miss Gwen, please. Sabi ni Angelina Francisco, senior na ako, pwede pa kayang matuto sa pagko-content. Alam niyo po, nag-umpisa po ako, senior na rin ako. I started 2017. 9 years ago. 9 years ago, I am now 71 minus 9. I started 62 years old, Angelina. Kaya kung ako natuto, kaya mo rin. Yes. 'Di ba? Yan, no? No, so again, at this point, I'd like to say maraming salamat ulit, Miss Gwen. It's been an honor to have you here. But until then, just keep shining and keep being business-minded Pinoy.